Hey guys, what's up? My name is Sean Winning today. Tara, pag-usapan nga natin itong mukhang good news ito para kay Aiden. So, sasabi nga rito na nahuli na, no? Yung dalawang may-ari ng Bugatti Chiron na naging topic niya during last year's budget hearing. So, even before we get into that, let's play the intro. Ayan. So, first of all, again, maraming salamat of course sa mga kaarmado, sa mga kayubi, sa mga katambay, no? Kabatas, kasawsawero, for joining us last night ni Mantemyong. So, again, feel free po to, ayan, wait nga lang, i-play ko lang tong yung ticker namin, yung banner. Ayan po. Doon po sa may mga gusto na mag-suggest ng topics na gusto nyong pag-usapan natin. And most probably, kung halimbawa kayo ay nag-suggest ng topic, there's a big chance na makasama namin kayo sa susunod na live. Okay? Definitely, of course, kindly like and subscribe yung page ni Mang Temyong since nandun din naman kayo. Diba? Ayan. Anyway, so, nabasa at napanood ko na actually. Nabasa ko na initially yung article about sa pagkaka-discover nga kung sino yung owner ng Bugatti Chiron. Okay, based sa plate number, so na-trace nila kung sino yung mga may-ari. Okay? Now, magti-thank you muna tayo of course kay Gossip Central for taking some time, no, para specifically makuha natin kung ano lang yung pinaka-topic natin. So dito papakinggan muna natin si Idel. Titingnan natin ang comment section nito ni Gossip Central. At the same time, tingnan din natin yung timeline. Okay? So pakinggan nyo mabuti yung timeline ng mga binanggit ni Idel rito. Because for me, it's very important. Timelines are very, very important. With the privileged speech, Edric. Wait lang guys Change ko lang yung kasi mag-e-echo yan. When I sent to Tulfo to deliver his speech. Yes. Our distinguished colleague from Isabela, Davao, the Republic of the Philippines, Northern Senator Rafi Tulfo is recognized, sir. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Committee on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pag-alagala ito sa mga kalye ng Metro Manila. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na... Guys, kung marirecall nyo, sabi nga ni Idol nung time na yun, while he was actually browsing Facebook, napadaan sa kanya yung post ng Bugatti Chiron. Okay, that is it was videoed or what, no? So hindi pa nga niya masabi na may isang red at may isang blue nung time na yon, if you recall that. Nakapagawa na rin tayo ng reaction video tungkol dyan. Sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng 3 million US dollars kada na sasakyan sa buong mundo. Okay, Bugatti Chiron is not the most expensive. Just so you know. May nabasa ako dito na yung, okay, let me just read it to you. Bugatti Chiron is an automotive masterpiece, a mid-engine two-seater sports car that pushes the boundaries of performance and luxury. Okay? So basically, hindi pa siya yung pinakamahal, pero yes, mahal siya. So in 2022, Bugatti Chiron starts at a jaw-dropping at 3.3 million to 3.9 million, depending on trim and options. Okay. Continue. Na nagkakalaga ng 3 million US dollars kada isa. Ulitin ko po, 3 million US dollars kada isa.
Madami na pong nangyari mula nung araw na yon. Panoorin po natin video. Bugatti Chiron. Yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye? Tinignan nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho, walang record. Wala sila. talaga. So Wala pa. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. Ayon sa customs, mismo mga Alam mo, this is one of the most interesting question I'd like to raise, no? Bugatti Chiron ba ang pinakamahal na sasakyang makikita natin dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kasi there's something na it's not adding up para sa akin. may-ari ng sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Isa rin po si Senator Raffy Tulfo na nagbigay sa amin ng tip dyan. Meron na rin po kami mga intelligence information regarding these. Early as now, medyo kinukongratulate ko po ang Bureau of Customs for recovering one of the two Bugatti Chirons last February 9. Pero, Mr. President, bago nakamta ng tagumpay na ito, sandamakmak na kapalpakan muna nangyari at nakapasok itong Bugatti Chiron na ito nang walang record sa customs at narehistro pa sa LTO. Mr. President, I come before this chamber because of the irregularities that have been flagged to me regarding these Bugattis. Una po, nung ito ay tinanong ko noong Nobyembre kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito, agad akong sinagot ng wala sa records ng Bureau of Customs na ito ay nagbayad ng duties and taxes. Itong dalawang Bugatti. They confidently told me that they looked at the records from 2019 onwards at wala daw talaga. Sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Ngayon po, bilang pag-follow up ko sa nangyaring ito, dahil nga may nag-surrender na ng isang Bugatti, akin pong background check ang registration ng dalawang Bugatti sa LTO. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM 5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner na si Tu Trang Nguyen. At ang pulang Bugatti na may plate number NIM 5450 ay nakarehistro naman kay Meng Junzu. Sa pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehistro, may kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay na prinoseso. Pareho itong in-import ng Frebel Import and Export Corporation. Ang tanong, magkakilala ba yung owner ng dalawang Bugatti? Diba? Pangalawa, sino ang nag-process nung registration sa LTO? Yung mga may-ari o itong mga nag-import? Na ang bill of lading ay may petsang December 24, 2022. December 24, 2022. Okay, take note of that. Bakit? Kasi guys, merong isang TikTok video. Ayan. December, may nag-upload. December 31, 2022. Okay, so, bakit nagagamit ang sasakyan na to na walang nakakapansin since December 31 of 2022. Tapos, ang nakapansin lang yan si Raffy Tulfo last year. May tumiktik kay Raffy Tulfo o
naging malaking tanong talaga kay Raffy Tulfo. So, this is something kung may informant ba si Raffy Tulfo about dito or na-curious si Raffy Tulfo. Sino ang mayamang taong ito na can afford that? Kindly take note, this is Pilipinas, ang pinakamayaman ng mga bilyar. Diba? Pinakamayaman ang mga bilyar. What I'm trying to point out is, pwedeng isa sa top na milyonaryo o bilyonaryo rather. Top bilyonaryo in US dollars. Okay? Ang pwedeng magmay-ari niyan. But the name itself na nag-register hindi familiar sa kahit sino sa atin. Diba? Balik tayo kay Idol. At ito, sabay na na-register sa LTO noong May 30, 2023. Ngayon, Wait. Ulit. So, December 24, 2022, yung bill of lending nila. Tapos, ang registration in 2023 na nangyari. Diba? noong May 30, 2023, Ulit nga. ay may petsang December 24, 2022. At Mhm. ito, sabay na na-register sa LTO noong May 30, 2023. So, imaginein mo lumalabas na siya. Yan, nakapark to. Nakapark to sa labas ng December 31. Okay? Sabi ni Idol, May 2023, naka-register. Ayan. So, may nag-share. So, same photos yan. Okay? Same photos. Pero ito, sabi ni Idol, sabay daw ni-register ng May 2023. Pero itong Bloom Bugatti na to, January 5, 2023. So, ibig sabihin, umiikot to sa Metro Manila, okay, na hindi siya registered. And yet, no one even bothered na parahin sila. Well, basically, wala naman sigurong reason kung para parahin sila. But come to think of it, ilan sasakyan ang mga gaya nito ang bumabiyahe sa Metro Manila na hindi rehistrado? More so, okay, yung illegal na naipasok. Diba? Hindi nyo tayo. Ngayon, ang tanong ko po, paano ito na-register sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs Wait, bakit picture ni Mang Tem yung nandito? duties? Ayon sa sinasabi ng mga nakapanayam natin dito noong Nobyembre. Salungat ito sa mga dokumentong sinumiti sa LTO kung saan may kambal na certificate of payment ang dalawang Bugatti na ito na inisyu ng Bureau of Customs. Noong December 27, 2022, nagbayad ng mahigit kumulang na 24.7 million ng Frevel import ng customs duties ayon sa record na naisumiti sa LTO. Ang certificate of payment na ito ay pirmado ng customs collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Sabi ng mga customs officials dito nung budget hearing, walang binayad. Pero ang sabi ng dokumento na pinasa sa LTO, meron. Saan po nangyaring himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filimon Ruiz. Marami akong nakukuha ang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madalit salita, maluwag as in, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas, na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sanga-sangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po,
ang smuggling. Makikita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles nang hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kaduda-dudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung i-compute ito, mahigit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana nakolekta ng gobyerno. Ibig sabihin, naluging gobyerno ng 183 million Magkano pesos daw? sana nakolekta ng gobyerno. Kung i-compute ito, mahigit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana nakolekta ng gobyerno. 207 million yung tax. Tapos, yung halaga ng kotse, 165 million lang. Imagine niyo na mas mahal pang mag-import ng kotse. Mas mahal pa yung babayaran mong pag-i-import kaysa doon sa value nung sasakyan. 'Di ba? Doesn't make sense eh. Why are you going to do that? 'Di ba? Mag-import ka ng sasakyan sa halagang 165 million or 3 million or so dollars. And yet, hindi mo pala kaya magbayad ng custom at saka tax fees and whatever. No? Na kailangan bayaran para lang ma-import mo ng maayos yung sasakyan. Ibig sabihin, naluging gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumitin nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Hindi pa po kami kayang idiretso. Okay. Doubtful pa lang. Doubtful pa lang. Nagkaroon na ba ng full investigation dyan ang BOC? Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na pong pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Siyempre, sasabihin nila, tinignan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kahinahinala sa kanilang nakikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Ang tanong, is it really the modernization ang magiging sagot para lang hindi magkaroon ng ganyang klaseng anomaly sa loob ng BOC? Hanggat walang napapatunayan at walang napapakulong. Guys, yung issue ng BOC, yung issue sa mga immigration at kung saan sa ang ahensya, hanggang ngayon issue pa rin. Dekada na binilang. Bata pa ako, musmus pa ako, marami tayong naririnig sa BOC. Marami nang napalitan, panahon lang ni PRRD, gano'ng karami ang pinalitan na commissioner dyan, di ba? Hepe dyan, marami. Hindi lang kay PRRD, even the previous administrations. Hanggang ngayon, pare-pareho lang ang naririnig natin. So what makes you think that the modernization will actually end the anomalies inside dyan sa BOC? Diba? Dehado po ang taong bayan dito. We have to implement already the National Single Window Program. Itong customs, they keep on delaying it sapagkat sila ay kumikita dito. Ito si Raffy Tulfo, hindi nakikinig sa kapatid eh. You have to show muna. Okay, even before ka mambintang, Idel. Pakitaan mo kami na may basehan niyang pagbibintang mo.
accusations mo sa kahit anong ahensya ng gobyerno. It's always easy for you to say na may anomalya, na may korupsyon, may blah, blah, blah. Yeah, we are interested to know. We're very interested to know. Otherwise, kung hindi mo kayang tayuan yan, hindi mo kayang panindigan yan, I would highly suggest yung mga ahensyang ito, 'di ba? Mag-file ng complaint against sa'yo sa ethics. Hindi po tayo nabubuhay dito sa puro akusasyon nyo. Just this year, we gave them a budget of more than 1 billion pesos for their modernization program. This should be utilized to enhance our ability to collect customs duties efficiently. Napakamakapangyarihan po nitong mga Alam mo, very recent lang, no? I think since umupo si PBBM, lagi pong pinapakita ng BOC that they exceed, no? They have exceeded yung mga collections nila. They've been making a lot of money recently since umupo si PBBM. And yet, we're hearing something like this from Raffy Tulfo. So, I don't know. No? Let's try to find balance sa statements nilang pareho. Okay? mga Bugatti owners. May galamay sila sa napakaraming ahensya ng gobyerno. At ayon sa isang article, itong si Trang Tu Nguyen, na isa sa mga may-ari ng Bugatti, ay isang insidente na-involve siya na isang Ferrari F8 pumasok sa EDSA bus lane. Ibig sabihin, marami pong exotic cars itong taong ito. We're not even sure kung lalaki o babae yan. But you know what? Out of curiosity, I tried to make a search about this person. Okay? So, upon searching, babae. Yung nakikita natin. No, basically, we're not even sure. Pero dito sa Nguyen Tu Trang is a Vietnamese wildlife conservationist, environmental activist and writer. She is around effort combating blah 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 Asia blah blah blah. So, iba yung spelling, no? Iba yung spelling. Ito with an H, ito without the H. Tingnan natin siya. Tapos dito iba rin siya, no? Actually, nagtatrabaho pa ako trabaho pa ako sa mga BPO. Sa Amerika, very common ang nguyen. Okay. So, we're not even sure kung babae o lalaki itong nguyen na sinasabi ni Aiden. Ano ba ang trabaho o negosyo nito sa Pilipinas? Okay? Kung legit na ito ay may trabaho o negosyo, nagbabayad ba ito ng buwis? Malamang sa malamang, If you can afford, ito na muna if you can afford to buy worth 165 million na kotse, obviously, meron tong negosyo. Diba? ay hindi. Dahil kung nakalusot ito sa customs na mahigpit ang pagbabantay nga, kung tutusin, mas lalo pa sa BIR. Ilan pa kaya ang katulad ni Nguyen na may pribileyo sa customs, BIR, LTO at immigration? Nanganganak na. Nanganganak na, pati si BR kasali na. Mr. President, according to our Constitution, tayo po inatasang mag-evolve ng progressive system of taxation. Ibig sabihin, mas mataas ang kita, mas malaking binabayaran na buwis. Pero base sa mga napag-alaman natin ngayon, You know what? I'm not an accountant. I'd rather hear it from an accountant itself. They know better when it comes, of course, with taxes, no? ang progressive po ay hindi taxation, kundi tax evasion. I really, sorry but I find it very weird and doesn't sound right whenever Raffy Tulfo talks about tax and tax evasion. Okay? Something is off. Something is odd whenever he talks about that. Mr. President,
We need funds to run this government and to provide service to the people that has developed an effective system that would prevent tax evasion and corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Now he's talking about tax evasion. Okay. Okay. Diba? Tingnan natin guys yung ano. Basahin natin. Meron ako nagustuhan na ano dito eh. Comment. Actually. Meron akong gustong comment dito. Wait lang. Ito. Sabi nung sa column ko 866089. Senator Idol in aid of legislation. Sana hindi kayo magpadalos-dalos at maghihiring tungkol sa anomalya dyan sa custom. Ang nangyayari, puro allegation lang at wala namang nakukulong at napapanagot. Kung sino man ang sala, just as PCSO. PAGCOR at iba pa previous hearings, and now here comes the custom issue. Another waste of money and time talaga. Instead na may anomalya na ungkat, you just boosting your ego to be a grandstander, pretending to be a good public servant of fellow Filipino, self-serving lang. Kulang na lang pasukin mo yung BOC na under ng executive branch at content mo sa channel mo. Meron po tayong separation of powers na tinatawag. Well, actually, he is not aware of that. Yan, lipat sa Bugatti kasi napahiya kay Yusek Galvez at sa PCO. Wala namang ginawa kundi grandstanding. Senator Tulfo, paano naman yung RTA Foundation mo na ikaw lang ang nakikinabang? Pinangalan mo lang ang said foundation para makalibre ka ng tax. Okay? Yung kuryente din po sana pakiimbestigahan. Ba't ang mahal pa din? Sige nga, matingnan tapang. Bukas ibang topic na naman yan tapos walang nare-resolve. That's the thing. Ibang topic na naman, wala namang nare-resolve. Okay? Ako, I find this very interesting. No? I find this very interesting. Siyempre, gusto natin ng mga resolusyon. Gusto natin na kada sausaw ng daliri ni Raffy Tulfo sa mga issue, dapat sana may natatapos siya problema. Bakit puro lang siya intro? Wala siyang pinapakitang outro sa atin. Diba? Even BOC, hindi pa nila totaling masabi. Again hindi pa nila totaling masabi na smuggled yung sasakyan. Siyempre, po-profile natin yung owner. Ano ba mga negosyo ng mga yan? Of course, hindi yan mga hindi yan simpleng mga, what do you call that, empleyado. Negosyo nila, ang titingnan natin. Sila ba ay residente rito sa Pilipinas? No? Never heard. We're not even sure kung ano yung mga sasakyan ng mga bilyonaryong Pilipino dito sa Pilipinas, starting sa mga Villar, down. Well, with Manny Pacquiao, hindi naman niya tinatago kung ano yung mga sasakyan meron siya. But then again, it raises a question. Can you just imagine? Yung Bugatti na yan, pumasok sa bansa December of 2022. Naitakbo sa kalsada ng Metro Manila from December to January. Hanggang before ito na narehistro ng May. Pero ang tanong, bakit ang tagal? Ganun ba katagal talaga? Yung pagre-rehistro? And come to think of it, of all the vehicles na tumatakbo dyan sa kalsada, na-jackpotan kayo ni Raffy Tulfo. O ngayon kayo pa yung naging topic. So, gaano karami ang mga exotic cars, mga luxury cars, at tumatakbo dyan sa kalsada ng Metro Manila na inismuggled. And imagine,
Of all the brands, Bugatti pa talaga ang naisip niya smuggle. Actually, ang Bugatti Chiron is a very limited. Yan sana sinabi ni Idol. Very limited edition lang po ang Bugatti Chiron. May certain number of years lang na minanufacture yan. At ilang pieces lang po. Kaya siya naging exotic, kaya siya naging mahal. Okay. So, dito makikita mo, mahilig lang mag-dip ng finger si Raffy Tulfo. Ayaw niya ipasok yung buong kamay niya para hindi lang sa ino-open niya yung usapin tungkol dyan sa mga accusations niya. Dapat pag inumpisahan mo, Idol, tapusin mo. 'Di ba? Para naman natutuwa kami sa mga ginagawa mo. Kaya ka tinatawag na grandstanding. Oh, ito. Siyempre, galing nga dito sa ayon kay Bilyonaryo, surrender now, BOC Rubio issue ultimatum to Bugatti owner. Okay, kahit naman sinurrender, kakasuhan pa rin naman yan eh. Rubio pledged to locate certain two Trang Nguyen who is the alleged owner of the Bugatti. Blue Bugatti with Blake. So basically, ito yata yung ito ba ang hindi pa na re-recover? We already have information on the location of the car, but we are still verifying this. Last Friday, the Customs Intelligence and Investigation Service recovered the other Bugatti with the plate number NIM 5450 and owned by Mingyun Zhu from a residence in Ayala, Alabang. So everybody knows kung ano ang Ayala, Alabang. This is one of the exclusive village, developed by the Ayalas, apart from, of course, Dasmariñas at saka Forbes Park. CIS Director in CISO said that they are doubling their efforts to locate the blue car. So yung red ang nakuha. A sports car like this attracts attention in the road. With the promise of a cash reward, we expect to receive information as soon as you drive your car on the road. It's going to be a small word for you now. Here's the funny question, or here's the funny thing. Doon sa car registration, nakalagay naman doon kung saan nakatira yung owner. 'Di ba? There will be a cash reward of 20% of the actual revenue collected for the informant who leads to the discovery of the smuggled goods and items. The owners of the Bugattis will face charges for violating the provisions of the CMPA. Okay? Ngayon, kung gusto nyo ma-penalize itong mga owners ng Bugatti, penalize nyo rin lahat ng taong involved. Diba? Pinangalanan ni Idol. Expect ba natin anytime soon magkakaroon din ng Senate hearing tungkol dito? Sana. Alam mo bakit? Kung ano yung interesting part dito? Paano nakakalusot ito sa customs? Paano nangyari? At sana i-lay down ni Idol yung tamang proseso at saan nagkaroon ng anomalya. Saan nagkaroon ng irregularities dun sa proseso na yun. Para kasi naiintindihan din ng mga tao. At meron din basihan yung speculations niya na maliban sa may anomalya, merong korupsyon. 'Di ba? Yung red nga nakuha nila. Oh, 165 million. Or the subject for search of POC for being imported in our country without proper documents. Walang proper document sa loob. Awan ko, hindi pa rin ako guys convinced. Hindi ako convinced doon sa part na gumastos ka ng 160. Ito lang. Gumastos ka ng 165 million.
I'm very sure naglagay ka ng nilagyan mo yung mga taga-BOC. It's very impossible na hindi nangyari yun. Okay? Para makalabas yan, magkaroon ng papeles, hanggang sa yung papeles na yun, in-acknowledge ng LTO. Okay? It's very, very impossible na hindi mo nabayaran ng maayos yung mga taga-BOC for them to produce a legit document. Kaya ka nakapag-rehistro. Diba? Ang tanong, naglagay ng padula sa mga taga-BOC? Maniniwala ba kayo na walang nilagyan sa BOC? At one part, pwede ako mag-agree kay Idol. At one part, doubtful din ako, gaya ng mga taga-BOC. So, maraming butas dito kailangan matapalan ng tamang sagot, ng totoong sagot. At kung magaling si Idol mag-spot ng mga ganitong sasakyan, I can only imagine kung gaano karami ang pwede niyang i-report sa BOC in the near future, di ba? Hindi natin alam kung gaano karaming oras na nagsispend ng time si Idol sa pag-ano niya sa Facebook. But then again, hero of the day ba siya? I don't know. Okay. Sabi ko nga, kritiko tayo ni Idol. Kritiko lang tayo, hindi naman natin siya kaaway. Gaya na rin ang sinasabi ng marami. Pag dinip mo yung finger mo, siguraduhin mo ipapasok mo yung buong kamay mo at ilabas mo yung mga ebidensya mo laban dyan sa mga taong inaakusahan mo na corrupt. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Siyempre, share nyo na rin yung thoughts nyo. Satisfied ba kayo sa naging investigation na nangyari dito? Do you see anytime soon na magkakaroon ng mas malalim na investigasyon dito sa Senate? Sa tingin nyo ba, through Raffy Tulfo, may end ang korupsyon at saka ang pagsismuggle dito sa Pilipinas? Lalo-lalo na pagdating sa BOC. O isang issue na naman to na eventually iwanan lang din ni Idol. Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys.